Hindi ko malalong ang problema. Hindi mapalagay si Jeremy. Nalila pa siyang may nararamdamang kakaiba. Parang sumasakit ang ulo niya. Parang makatayan na lang niya. Nalalakit din ang kanyang kasukasuan. Mama, hindi ginagawa ko. Nakalukip-kip na sabi ni Jeremy. Sinalat ni Mama Grace ang noo ni Jeremy. Ang init mo ah. Agad pinahiga ni Mama Grace ang kanyang anak. Kinuha ang thermometer at inipit sa kilikili ni Jeremy. Makalipas ng 5 minuto ay kinuha na ulit ni Mama Grace ang thermometer upang basahin. 38.5 degrees centigrade. Minagkat ka nga talaga. Hindi ka muna papasok sa eskwelahan bukas. Magpapahinga ka muna dito sa bahay. Tinungo ni Mama Grace ang cabinet ng mga gamot. Saan ko nga ba nilagay yung syrup para sa glan-glan? Narinig ni Papa Ramon ang mga kalispos ni Mama Grace. Kung hindi mo makita ang syrup, tableta na lang ipainom mo kay Jeremy. Meron dyan sa cabinet. Teka, kaya na ba niya ang tableta? 10 taon na si Jeremy. Malaki na siya. Dapat, masanay na siyang umiinom ng tableta. Tinignan ni Jeremy ang tableta ang inabot sa kanya ni Mama Grace. Mama, ang laki po ng gamot na ito. Subukan mo lang muna na. Wala kasi tayong syrup eh. Lakas loob, guys, sinubo ni Jeremy ang bilog na tableta at sinundan ng tubig. Pero, hindi niya nalulok agad ang tableta. Nagpasirko-sirko at umara sa kanyang lalamunan. At nalasahan ng gusto ni Jeremy ang napakapait na gamot. Nakiliti ang kanyang tonsil, ngala-ngala, at tinilauhan. Kaya, at iniluha ni Jeremy ang tableta na medyo nalusaw na. Ay nako Jeremy, ang mahal-mahal ng gamot, isinukang mo lang. Magalit na sabi ni Papa Ramon. Napahiyak si Jeremy sa gulat at takot. Oh, nahihirapan na nga yung bata, papagalitan mo pa. Sagot naman agad ni Mama Grace. Ngayon para sumubok uminom si ng tableta si Jeremy, tutuduhan pa siya. Uminawa naman si Papa Ramon. Pero, kailangan niya pa rin uminom ng gamot. Hindi na tayo makakabili ng syrup ngayon. Sarado na ang butika sa kanto. Subukan na lang ninyo ulit. Walang magawa si Jeremy, kundi subukan ulit uminom ng tableta. Ngunit, wala pa rin pagkakaiba. Naduhan siya ulit at umiyak ng gusto. Ama, hindi ko po kaya. Ayokong inumin yan. Hindi ko po kaya, Mama. Niyakap at iangkas. Hindi Mama Grace si Jeremy. Oh, tahan na. Okay lang yan. Gagawa ng paraan si Mama Grace. Dilikdik ni Mama Grace ang isang tableta at inaluan ng konting asukal sa isang kutsara. Pilisin muna niya ang ilong ni Jeremy bago niya isinubo ito sa kanya. Pikit matang nilunok ni Jeremy ang gamot kahit nalalasahan pa rin niya ang pait. Maya-maya pa ay nakatulog na si Jeremy. Pero pagkalipas ng 4 na oras, ginising siya ni Mama Grace para painumin na naman ng gamot. Kinabukasan, maayos-ayos na ang pakiramdam ni Jeremy. Hindi na ganong mataas ang kanyang lagnat. Pero, masakit pa rin ang kanyang lalamunan. At sabi ng doktor, kailangan pa rin niyang ubusin ang gamot sa buong 1 linggo. O anak, nakabili na kami ni Mama mo ng syrup para sa si Jeremy ng kanyang best friend na si Miko. Nabuta siya ni Miko na umiinom ng gamot na syrup. Jeremy, may lagnat ka pa ba? Nilunok muna ni Jeremy ang isang putsaritang syrup bago sumagot. May sinat pa eh. Mag-aaraw ang tonsil ko eh. Bakit syrup pa rin ang iniinom mo? Ang laki-laki mo na ah. Aga-Alaska ni Miko. Hindi. Kasi hindi ako marunong ng tableta. Lagi ako nasusuka. Ganun ba? Nagpaalam ba? Kasi sinanay na agad ako ng mama ko sa pag-inom ng tableta. Kaya hindi agad ako nahihirapan. Pero, noong una, nahihirapan din ako. Anong ginawa mo para malunok agad? Ano yung ganito yun. Ipatong mo ang tableta sa pinakaloob ng dila mo at huwag sa gilid. Gumiti ito nagtimpla ng kalamansi juice para sa dalawa. Gabi, oras na naman ang pag-inom ng gamot ni Jeremy. Inianda ng kanyang Mama Grace ang bote ng gamot, pati na ang juice na pag-inom sa gamot. Muling naramdaman ni Jeremy ang malakas na kabog ng tigib na kaharap na niya ang iinaming gamot. Bakit para
nanlamig ang kamay niya. Gaya ni Jeremy, may ngiting sabi niya ni Aida. Agad naalala ni Jeremy ang payo ng kanyang best friend na si Miko. Kabang-abang, dinampot ni Jeremy ang tableta gamit ang daliling itaturo at hinlalaki. Huminga siya ng malalim at buong giting ay nilabas ang dila hanggang sa makakaya. Tapos ay maingat na ipinatong doon ang tableta. Gustong sumayad ng gamot at sinundan agad niya ng isang malaking lagom ng juice. Walang kahirap-hirap na nahulog ang tableta sa kanyang lalamunan. Wow! Nalulungkot! Anong ni Ate Aida? Hinakiramdaman ni Jeremy ang kanyang lalamunan. Wala na ang tableta. Halos hindi niya naramdaman na nalulog na niya ang gamot. Ang galing! Kaya na ni Jeremy yung mga tableta. Pagbabalita ni Ate Aida sa lahat. Ang tenga ang ngiti ni Mama Grace. Thumbs up! Naman si Papa Ramon. Siya nga, Jeremy, kahit walang sagi, tanong ni Lola Inda. Kahit hindi nakatakip ang ilong, biro naman ni Lola Inda. Sunod-sunod ang tango, ang naging tugon ni Jeremy. Sobrang saya ng lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kabang nararamdaman ni Jeremy. Ha! Sa wakas, kaya na niya uminom ng tableta. Nang mga sandaling yun, ramdam ni Jeremy, parang bigla siyang tumuhan. Di ko malunok ang tableta.